Okay, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon itong pag-question ni Vice President Sara Duterte sa ano sa retention, pagkakapanatili ni Martin Romualdez bilang House Speaker pa rin sa 20th Congress. Tignan nyo kung ito po ay nagbabadya. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya ritong kinu-question niya. Pero para sa akin po, nako, kayo tatanungin ko kung sinong tinutukoy niya. So sabi rito, House Speakership, aside from Tory's appointment, Duterte is also questioning the retention of Speaker Martin in the House leadership, especially after hinting that she wanted her brother, Pulong, to seek the speakership. Paano ba ang proseso para maging House Speaker? Di ba? Kailangan ikaw ay bahagi ng majority party. Dominant political party kayo dapat. Hindi naman po sila dominant eh. Di ba? Demonyo. Sila. Diyan po sa Senado. Dito sa Philippine politics. Kakaawa ang mga tao na nasa ilalim ng kanyang jurisdiction. Di ba? Post pa lang sa FB na uulan. Tragis na yan. Bumabaha na ang Davao City. Tapos walang maka-question. Bakit? Takot bang mga taga Davao City? Sabi rito, in fact, the Vice President even raised concerns that the country is headed for progress following Romualdez appointment as House Speaker. So sabi niya, kino-question niya yung patutunguhan ng ating bansa na itong si Martin Romualdez daw yung pinili. Sabi rito, well, I do not think na magiging maayos or mas maganda ang ating bansa. Unang-una, doon na lang tayo sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Na ako noon pang sinabi na, bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives? Sabi, na ano daw po, na implicated sa isang bribery case on records and in a case in the United States, sabi ni Sara. And our country will have a good future. First, let's talk about choosing the Speaker's House, the Speaker of the House of Representatives that I have been saying before. Why are you going to pick a Speaker of the House of Representatives who's implicated in the bribery case? Diba? And I don't know what she's talking about. Na implicated dun sa bribery case. And after all, alam ko yun dun yata yan sa Okada. Pakialam ko sa Okada na yan. Awayan yan ng mga negosyanteng Hapon at mga Pilipino. Problema nila yung kung sangkot dun si Martin. I don't think it has something to do with the House of Representatives, right? Na magagamit niya ang kanyang impluensya diyan sa problema ng Okada na yan. Okada Manila. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo mga kababayan, sino ang kinu-question dito ni Sara na sa pagpili kay Martin Romualdez bilang House Speaker? Dali, comment. Quiz number 2 yan. Sabi ni Mami Peng, tatangang putik, mas pinili nilang maging opposition tapos gustong mag-speaker. Kaya, isa pa, wala po siyang political party. Di ba? Hindi siya member na ng kanyang partido yung una. Alam ko taga-member ng una si Pulong, kaya sabi ko sasanib na ba si Pulong sa Uniteam? 'Di ba? Kailangan 'yun, meron kayong political party na malakas, na matatag. May kakayanang mangako ng malalaking pondo. Yan naman po money is the name of game in the House of Representatives as well pagdating po sa pilian. Kaya nangyayari dito, syempre kung sino yung marami, siya yung pinakamaingay. 'Di ba? Sila yung hahawak ng leadership. Sila yung may control Kung magsusuntukan yung mga yan, lamang sila, magkakampihan yan. Si Pulong, ano partido nun? Tapos gagawin yung House Speaker? Jesus Maria Josep. Kahit na magsanib-sanib puwersa, ang tanong, anong klaseng leadership meron si Pulong? Mas marami nga ang absent niyan Sa tagal lang ng pagko-cover ko sa House of Representatives. Pinakamatagal kong nakita si Pulong at sa frequency once sa Facebook pa.
yung post nila Itera, na nakita nila si Pulong, uy, si Pulong nandito sa plenary. Nasa katayo lang sila noon. Ata nakatayo, nakaupo. Tapos wala pang 5 minutes, umalis na. Nag-attendance lang. No. Pareho lang din ang performance ng tatay niya nung naandyan. Suki na hindi po ng opisina at plenaryo. Suki ng kantin. Tapos ng SM Fairview o kaya SM North EDSA para manood ng sine, maglakad-lakad, mamasyal. Anong partido niya? Iyot man. Correct, delikado ang pondo kay Pulong. 'Di ba? Sino yung tinutukoy doon na tinutukoy na kino-question niya? Yun, si PBBM po ang kino-question niya. Ang tanong, tama po ba na si PBBM ang questionin niya? Game, sagot. Tama po ba si PBBM ang questionin niya? Kung hindi po ang sagot niyo, sino po dapat ang questionin niya? Si Sara. Gusto ni Sarayad na si Pulong yung maging Speaker of the House. That's correct. Dapat magrally ang Bagong Pilipinas patalsikin si Chis Escudero. That's correct. Dapat po yan. Diba? Yung malawakan na ginawa noong kick-off rally ng Bagong Pilipinas, dapat po gawin yan. Pangunahan niya ng ating gobyerno. Kailangan manindigan ng ating Pangulo. Diba? Dito po sa sa ngalan na lang ng hustisya, transparency and accountability. Diba? Kailangan manawagan ng Pangulo. Sabi ko sa inyo, pag hindi po pag hindi na puno yung Quirino Grandstand uli, o kaya yung EDSA People Power Monument. Sino po sa tingin ninyo? Anong sagot nyo? No, sarili niya. Teka. Ano ba tanong ko? Nakalimutan ko na kay Taga. Ay, nako. Ano nga yung tanong ko ron? Walang paraan dyan kundi mag-rally ang buong bayan para mapababa ang mga walang iyang senador na yan at itapon sa basurahan upang malaman nila ang galit ng taong bayan. Diba? Impeach Sara Piatos Eng-Eng. Ni Eng-Eng na talaga. Diba? Hindi Congress ang nagluklok kay SMR. Hindi. Congress ang correct. Kongreso po ang nagluklok kay SMR. Ganito yan. Yung mga political parties po, di ba sabi ko dapat paramihan kayo ng membership. Tapos yung iba po, even the Liberal Party, umanib po sa kanila sa majority block. Hindi po sila sumali sa minority. What I was expecting, ang Liberal Party ay aanib po sila sa minority. Even the Nationalista Party, hindi rin po sila sumali sa minority block. Nag-majority block sila. Kaya po overwhelming, mahigit 250 yung naging, parang nasa 280 if I'm not mistaken, ang total numbers ng pledges ng mga boto ng pagsuporta kay Martin Romualdez. Pagpasok po nitong 28th Congress sa July. Kasi sa impeachment sa gaganapin po na State of the Nation address ay diyan po magbubukas ang session. Ngayon, ang mangyayari diyan, si Martin Romualdez pa rin naman siyempre yung magiging speaker diyan. Diba? Sila po, mahiya naman si Sara sa kanila. Sa mga constituent congressman, sa mga district congressman, so shall I say, mahiya naman siya. Sa mga party list congressman, imagine yung mga party list congressman, umanib din po sa majority block kay Martin Romualdez. Ang isang problema ko lang naman kay Martin Romualdez yung talamak na korupsyon ng mga kongresista noon dyan bago maghalalan sa AKAP. Yun ang problema ko lang sa kanya. Because he is so silent about it. Nalantaran ang ginagawa ng mga kongresista. Pero ngayon, aalisin na raw yung AKAP, gagamitin ng pera sa benting bigas.
Good job. 'Di ba? Sa akin naman pagka tama sa tingin natin, palakpakan natin, purihin natin. Pag tingin natin ay mali, birahin natin ito. No, 'di ba? Patunay na kami, ako independent vlogger ako. Hindi ako pasahurin kahit na meron akong 51 billion pambili ng pagkatao ng mga DTS. Ay nako, kapalang mukha ni Sara, no? Tatanga-tanga talaga eh. Kino-question ng ating Pangulo sa pagpili. Bakit? Yun po kasi ay ginawa ng kanyang tatay nung panahon niya. Siya po ang namili, di ba? Anong ginawa nitong tatlo? Martin Romualdez, he had the numbers of pledges para maging House Speaker, di ba? Tapos ang ginawa naman ngayon nito ni Boy 10K, Alan Cayetano, gustong maging House Speaker. Ang ginawa rin ito ni House Velasco, gusto ring maging House Speaker. Si Alan Cayetano ang may pinakakonte na pledges, pero kapal lang mukha ang pinairal. So he went together with the two, pumunta sila kay Digong, Malacanang, at si Digong ay nakipag-compromise. Ang sabi niya kay Martin, ubaya mo na lang yan sa kanila, sabi niya ganito. Nalala ko yun eh. Martin, tayo, magkaibigan tayo. Huwag ka nang sumali dyan. Paubaya mo na yan sa kanila. Ngayon, kapag ikaw tumakbo ka, mag-vice president ka sa election, you will have my all support. Paubaya mo na yan sa kanila. Putang inang yan. So, si Martin naman, respeto sa matanda, sige, pinaubaya ang speakership. So, itong dalawa ngayon, hinati ni Digong, 3 years kayong uupo. Tig, 1.5 taon kayo. Ganon. Ganon yung nangyari. Kaya lang, si Boy 10K, ayaw ibigay ang liderato kalaunan tag dito kay Velasco, kay Alan Lord J. Velasco. Ayaw niyang ibigay. Hino-stage niya ang national budget. Yung mga amendments ng budget, pupunta ka na lang personal doon sa kanyang kwarto para isulong mo ang iyong insertion. 'Di ba? Meron silang kwarto noon para isulong mo yung insertion mo, yung i-consider na budget, punta ka doon. Ayop, 'di ba? So doon pa lang maling-mali na si Digong. Bakit? Hindi niya nirespeto ang separation of church and the state. But the church and the state, my God, separation of powers. 'Di ba? Hindi siya dapat nang himasok doon. Kahit nasabihin natin na may impluwensya, nasabihin niya kung sino yung napupusuan niya, hanggang doon lang yun, but it has to be done in secret. Matabi lang dila, kwinento niya, kaya ko po nalaman paanong naging Speaker of the House itong talunan na si Cayetano noong 2016. Diba? Noong 2019. Tumakbong senador, nanalo, at gusto pa maging Speaker. Diba? Nangagaw pa. Nangagaw na nga ng buwaya pa. Nako. Yan po, dahil po mayroong panghihimasok ng Pangulo. Diba? So, kino-question ni Pulong, ni Pulong, nalilito talaga sa pangalan ni Pulong at ni Baste. Kino-question ni Baste, ang tinatamaan doon si Bato de la Rosa, na lumundag ng 3 ranggo. Baka naman po kasi, ang alam din naman, no? I'm ready to be corrected. Baka naman po ang pagkakaintindi nito ni Baste na tumalon si Torre ng 3 ranggo. Baka pagkaakala niya ang Chief PNP 5-star general. Kasi 3 ranggo daw ang tinalunan. Ano yan? US General 5-star, 'di ba? Tapos ito naman pong si Sara, ang pagkakaintindi niya, graduate ng Loyan Hindi ko alam kung ilan ang grade nito sa political law
Ang pagkakaintindi niya, ang presidente ng Pilipinas ang namili ng magiging House Speaker. Ay, may gali. Pabor naman kay PBBM kasi pinsan niya yan eh. Di ba? Sino nga ba naman ang mapagkakatiwalaan mo eh kung meron kang kamag-anak dyan? Eh di yun na. Di ba? Pabor sa kanya na yan ang napili. At saka, ang lakas ng political party niya, ng lakas. Talo nga yung partido ni PBBM eh. Yung Partido Federal ng Pilipinas. Talo nga eh. Kukunti lang ang membership ng mga yon. Kukunti lang rin ang naipanalo nila ng mga kongresista nitong nakaraang halalan. Oh. Ay. I agree, Jan. Mira Fuentes. Oh my goodness. Ang kapatid na bugok.